Sa oras pong ito, mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Hinihiling ko po, mga minamahal, na tayo po ay panandali ang tumayo, maging sa kanilang mga tahanan, mga minamahal. Magbigay galang po tayo sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Na ito po, mga minamahal, idadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa mga sandaling ito, mga minamahal ko, at sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan. Lahat muna magsabing, Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Say, Praise the Lord. Yung buhay, mga minamahal, say, Praise the Lord. Amen, amen, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, at tayo po ay muling dadako sa ating pong aralin sa mga sandaling ito, mga mahal bagong lahat. Nais ko muna magpaabot ng aking pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At ganun din po, nagbibigay galang po ko sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ganun din sa kanyang butihing mga anak, the Almeda family. At patuloy nating alaala ang mga aral at turo po mula sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa lahat po ng aking minamahal at ginigiliw ng mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga mahal here and abroad, at sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood sa kanilang mga tahanan sa ating bansa. Magandang hapon po, mga minamahal. Tayo po dumalangin muna sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Sus, maraming salamat. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, kasama ka po namin sa aming pagsamba sa mga sandaling ito. Mapagpala naming Ama sa langit sa panalangin po ng aming minamahal, ginagalang Ebanghelista Will Estrada Almeda. Aming dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa araw na ito. Sa ganang akin, Amang Banal, wala akong magagawa o Diyos. Mahal na Panginoon, abutin mo po ang pangangailangan ng aming mga kapatid sa iyo, mahal na Panginoon. Lalo sa mga baguhan, buksan mo kanilang puso at pangunawa tungo sa kaligtasan, O God. Pagpalain mo kaming lahat, alisin mong hadlang sa aming kalagitnaan. I bind the power of darkness right now. Hindrances, in the name of Jesus right now. We bind you right now in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen, hallelujah. Praise God. Mga minamahal, tayo po ay nagagalak sapagkat muli, mga kapatid, kahit medyo masungit ang ating panahon sa araw na ito, hindi po nalimutan ng mga anak ng Diyos, mga mahal, ang pagsamba sa ating pong mabait na Diyos. Amen? Praise God, mga minamahal, sa mga totoong anak ng Diyos, mga kapatid ko, ay wala pong makakahadlang diyan. Mga minamahal, in the name of Jesus. Praise the Lord! Kaya mga mahal, buksan natin ang ating mga Bible dito po sa aklat ng 2 Kings chapter 4, verse 1 hanggang 6 po tayo. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So Elisha said to her, What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, Go, borrow vessel from everywhere. From all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels, and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her. And she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, Bring me another vessel. And he said to her, There is not another vessel. So the oil ceased. Sumigaw nga si Eliseo, si Propeta Eliseo,
Sumigaw nga kay Eliseo, ang isang babae na isa sa mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. At iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipin niya ang aking dalawang anak. At sinabi ni Eliseo sa kanya, verse 2, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin, anong mayroon ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang palyok na langis. Nang magkagayo, sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan sa labas ng, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatwidbagay ng mga walang lamang sisidlan. Huwag kang manghihiram ng kaunti, at ikaw ay papasok at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno. Sa gayoy nilisan niya siya at ang kanyang mga anak at nagsara ng pintuan. Kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, wala pang sisidlan, at ang langis ay tumigil. Pagpalain ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. The valuable vessel. Valuable, mga minamahal, ibig sabihin, worthwhile. Important. Essential. Precious. Yan ang valuable, mga minamahal. Say, praise the Lord. Mga minamahal, one of the secrets to our success in business is paying debt. Isa po sa paraan, mga minamahal, para tayo po'y magtagumpay sa ating mga business ay bayaran ng utang. Mga minamahal, as long as your priority is to pay your debt, wala tayong problema doon, mga minamahal. Umutang po tayo para sa ating business. Sapagkat ako po'y umutang, mga minamahal, 5 years ago ng 5 million with interest, mga minamahal, para mabili itong lupa natin. Sa isang businessman, mga kapatid, hindi ko na sasabihin ang kanyang pangalan. Pero ngayon po'y tapos na. Nabayaran na po natin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Di ba kayo natutuwa noon, mga mahal? Si praise the Lord. Pinatubuan ko po ng 1 million sa 5 years, mga mahal, payable for 5 years. Dahil kung i-business niya yon, tutubo yon. Amen. Kaya, mga mahal, sabi ko sa aking mga kapartner dito sa gawain ng mahal na Panginoon, noon na tayo nasa Lunak, for 20 years mahigit, inuupahan natin yun ng 35,000 monthly. Kinumpute ko, mga minamahal, umabot po sa 80 milyones ang ating pong naibigay sa may-ari. Hindi pa sa atin yung pag-aari. So ngayon, mga minamahal, patubuan lang natin ng 1 million. Atin na. Amen. Si praise the Lord, mga mahal. Ngayon, tapos na, mga kapatid ko. Pag-aari na po natin, mga mahal, ang lugar na ito. Konti po ang pumalakpak, mga minamahal. Konti ang nagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Praise God. Mga minamahal, alam niyo, mga kapatid ko, sabi ng Bible, Romans 13:8, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Kung may Tagalog tayo, may mahal, sabi ron, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kaninong man, maliban sa kayong mga kaibigan, sapagat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap ng kautusan. Mga minamahal, kahit kanino, huwag tayong mag-iwan ng utang. Nakikinig po. Pinagbabawal actually ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, dito sa ating church, yung utangan. Bakit, mga kapatid ko? Yung utangan, mga minamahal, na walang kasiguruhan ng bayad. Halimbawa, mga kapatid ko, umutang ka sa kapatid, wala ka namang trabaho, mga minamahal, maapektuhan ang kaligtasan mo dyan.
Bakit pinagbabawal ng ating beloved parents in the Lord, may mahal? Dahil kapag umutang ka, wala ka namang trabaho, wala pong kasiguruhan mga minamahal na mabayaran mo yung inutang mo, ang resulta, kapag hindi ka nakabayad, may inis yung inutangan mo. Amen. At matitisod sa'yo. Hindi na siya dadalo. At ikaw naman na umutang, mga minamahal, mahiya ka na dahil wala kang naibayad, wala kang pambayad, hindi ka na rin dadalo. So pareho kayong maimpyerna. Kaya pinagbabawal ng ating beloved honorable pastor yung utangan. Pero kung businessman ka, may mahal, may kakayanan ka, mga kapatid, syempre hindi natin maiwasan hindi mangutang. Amen po? Sigurado naman ang bayad. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Actually, ang church natin, mga minamahal, minsan humihiram din yan sa mga kapatid nating businessman. Kapag ang church ang pinautang natin, siguradong mababayaran ka. Sapagat Diyos ang pinautang mo. Amen? Praise God, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ito po ay pinauna ko lang, mga minamahal, sapagat itong ating mga text, mga kapatid ko, itong mga verses natin, ay sabi rin sa verse 1, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. Yung widow raw, mga minamahal na yon, asawa ng propeta na namatay, at siya'y humingi ng tulong kay propeta Elisha, mga kapatid ko, dahil ang asawa niya, pagkamatay po, mga minamahal, ay nag-iwan po siya ng napakalaking utang doon sa kanyang misis, doon sa kanyang may bahay, mga minamahal ko. At ang practice po ng Israel, mga minamahal, kung walang maibayad sa utang, kukunin po yung mga anak, gagawin pong slave, gagawing alipin. Mga kapatid, bayad ka na sa utang. Sa mga kapatid, hindi papayag yung widow. Kaya humingi siya ng tulong sa propeta ng Diyos, mga minamahal ko. At isa pa, ang widow na ito, mga minamahal ko, very willing siyang magbayad. Bakit po, mga minamahal ko? For 2 reasons. Una, mga minamahal, to save her sons from slavery. Pangalawa, mga kapatid ko, for conscience sake. Konsyensya. Mga minamahal. Bakit? Kasi mga kapatid ko, yung mga Israelita, hindi po sila kumakain ng kanilang kakainin araw-araw kung ito po'y hindi sa kanila. Mga minamahal, kapag kumakain sila at yun ay utang, mga kapatid, iniisip nila na hindi sa kanila yung kinakain nila, kaya nakukonsensya sila. Yun ang Israel, mga minamahal ko. Kaya pagdating po rito sa verse 2, tuloy po natin, so Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Ang question po ni Prophet Elisha, mga minamahal ko, sa kanya, what shall I do for you? Ano ang magagawa ko sa iyo? What do you have in your house? I have nothing in the house but 1 jar of oil. Sa verse 3, mga kapatid ko, mabasa natin, then he said, go, borrow vessel from everywhere, from all your neighbor, empty vessel, do not gather just a few. Yung widow, mga minamahal, hindi po siya umaasa, hindi po siya humihingi ng mga vessel na walang laman. Ang alam lang ng widow, hindi niya kayang bayaran yung utang niya sa isang jar ng oil na nasa bahay niya. So nasa isip po ng widow, mga kapatid ko, anong magagawa ng isang jar na oil doon sa laki ng utang niya? Sundan niyo po ako, mga minamahal. Ito pong the valuable vessel, walang iba kundi ikaw at ako. Mga minamahal. Yung valuable, mga minamahal ko, yung importanteng vessel, yung ginagamit, mga minamahal, parating ginagamit na vessel, yung precious vessel, yung kapakipakinabang na vessel, yung napakahalagang vessel, walang iba kundi ikaw at ako. Amen. Kaya mga minamahal, sabi ng widow sa kanyang isip, mga kapatid, anong magagawa ng isang jar na oil sa laki ng utang ko?
Anong gagawin ni Elisha sa napakaraming empty vessel, samantalang isang jar lang ng oil ang nasa bahay ng widow? Tuloy, verse 4 and 5. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it into all those vessels, and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessel to her, and she poured it out. So ang ginawa ng window, mga minamahal, sinara niya yung pinto. Nandun po yung mga empty vessels na hiniram niya, mga minamahal. Yung kanyang anak, yung mga anak niyang nag-aabot ng vessel, at siya naman po ang nagpupuno, yung widow, mga minamahal. Pagdating sa verse 6, now it came to pass when the vessel were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Huminto ang oil sa kanyang pagpatak, pagtulo. Pagkalagay sa huling vessel ng oil, biglang huminto ang oil. Alam niyo mga minamahal, hindi problema dito yung oil. Hindi problema dito yung oil. Kayang suplayan ng dakilang Diyos ng oil kahit ilang barilis, mga minamahal, na empty vessel. Ang problema rito, mga minamahal ko, the problem was, there were no more vessel to fill. Yun ang problema doon. Kaya huminto na ang dakilang Diyos sa pag-supply ng oil dahil naubusan po ng empty vessel. Kaya sa panahon natin, mga minamahal, ang oil ay nag-represent ngayon ng power or ningas or anointing ng Holy Spirit. Amen. Hindi na literal na oil yan, mga minamahal. Nag-represent lamang po yan sa panahon natin ng ningas ng Holy Spirit. Right after, mga minamahal, yung 120 earthen vessel sa Acts chapter 2, verse 3 and 4, mga minamahal ko, nung sila po'y mapunuan ng mapuspos ng Holy Spirit, mga minamahal ko, the oil ceased. Tingnan nyo, mga kapatid. Acts chapter 2, verse 3 and 4. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. 120 souls yan, mga minamahal. Tumanggap po sila ng baptism of the Holy Spirit. Mga minamahal, punong-puno sila ng oil ng Holy Spirit nung panahon na yon. At sa kanilang panahon, mga kapatid ko, natanggap nila yung kapuspusan ng Holy Spirit. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal, sa Acts chapter 2, verse 5, and there were dwelling in Jerusalem Jew, devout men from every nation under heaven. Nung time na yon, maraming mga tao, mga minamahal, sa kanilang paligid. Sabi ng Bible, from every nation. Mga minamahal, ang aking pong kalkula, mga kapatid ko, sa mga tao sa kanilang paligid, maaring umabot ng 60,000 o 6,000 o 7,000 mga tao, mga minamahal, ang witness dun sa nagpour ng Holy Spirit sa mga apostle, mga minamahal, including Mary, na kapag hindi siya nakatanggap ng kapuspusan ng Holy Spirit, hindi siya maligtas kahit siya po'y ginamit ng dakilang Diyos sa pagsilang po ng sanggol, mga minamahal, sa Bethlehem. Sapagat ang sabi ng Bible, mga minamahal, sa John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Nakikinig po ba kayo? So mga minamahal, sa dami ng mga tao nakapaligid sa kanila, mga kapatid ko, na-amaze po ang mga tao. Namangha ang mga tao. Acts chapter 2 verse 41, ang sabi ng Bible, then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Mga minamahal, nung mapuspos sila ng Holy Spirit, mga kapatid ko, napuno sila ng oil of the Holy Spirit, mga minamahal, sila po'y nagsalita ng iba't mang wika. At ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang bunga, kanilang bunga, mga minamahal, 3,000 souls.
Imagine, 6,000 to 7,000 mga minamahal ang mga tao. Wala pong instrumentong ginagamit. Wala pong microphone na ginagamit. Pero nagkarinigan sila. Amen. Grabe ang power ng Holy Spirit. Mahal. Grabe po ang power ng mga apostol nung araw. So mga kapatid ko, sa 120 vessels lang, binuhos ng dakilang Diyos yung oil. Mahal. Alam po ninyo, hindi pumapasok yung Holy Spirit sa mga taong marumi. Hindi pumapasok, mga minamahal, yung Holy Spirit sa mga maruruming vessel. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi ka magiging vessel ng Holy Spirit kung punong-puno ka ng bitterness, puno ka ng unholiness, ng pride, ng fear, insecurity, fleshly lust, hunger and thirsty for power, and most of all, the desire of the material things. Hindi papasok ang Holy Spirit sa iyo. Hindi mananahan sa iyo ang Holy Spirit. Tandaan po natin. Sabi ng Romans 8:9, ang taong walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Ang taong walang Holy Spirit, may mahal, wala siyang kaligtasan. Praise the Lord. 120 souls, mga minamahal. Yun lang ang nakita ng ating dakilang Diyos. Nung time na yon, mga kapatid ko, na mga empty vessel na kaya po nilang tumanggap ng oil from the Holy Spirit. Mga minamahal, they were all washed by the blood of Jesus Christ. Kaya sila tumanggap ng oil of the Holy Spirit, mga kapatid ko. Hindi pwedeng dumaloy, mga minamahal, ang Holy Spirit unless you are washed by the blood of Jesus Christ. Amen. Pangalawa, mga minamahal, they were hungry and thirsty to receive the oil of God. Kaya tinanggap ng mga ng 120, mga minamahal, binigay sa kanila ng mahal na Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, yung kapuspusan ng Holy Spirit, nag-aapoy, mga minamahal, Holy Spirit sa kanila. Mga kapatid ko, maraming oil of the Holy Spirit. Bakit, mga mahal? Una, hinugasan sila ng dugo ng mahal na Panginoon. Nabaptize sila in the name of Jesus Christ, mga mahal, sa tubig. At pagkatapos po, mga kapatid, ang pinakita nila, they were hungry and thirsty to receive the oil of God. Gusto ng ating dakilang Diyos, excited ka eh. Excited ka sa kaligtasan mo. Amen. Wala kang ibang mga minamahal na sa isip, kundi yung kaligtasan mo. Lalo't higit, mga minamahal, nandito tayo sa loob ng ating pong church, ng ating bahay-sambahan. Mga minamahal, di kaunti, mga kapatid ko, na isipin mo po na pleasure sa labas, mga minamahal. Huwag mo nang gagawin kung nais po nating mapuno ng oil of the Holy Spirit. Amen. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagsusumigi ka. Nagpupursige ka, mga minamahal. Masidhi ang desire ng puso mo na madama mo siya, mga minamahal. Yan ang gusto niya. Amen? Yung widow, mga minamahal, sa 2 Kings, yung mga empty vessel na hiniram ng widow, mga minamahal, ay napuno ng oil. Doon nagkaroon ng value yung mga vessel na yon. Nung humiram sila, mga minamahal, sige lang, pinahiram lang, mga minamahal, walang kwenta sa mga kapitbahay, walang laman eh. Hindi mapakinabangan eh, walang laman. Sige lang, hiramin nyo lang, mga minamahal. Pero, nung mabuhusan ng oil, mga minamahal, yung mga vessel na empty, saka nagkaroon ng value. Amen. Once na ang katawan ng isang taong makasalanan, napatawad ng ating dakilang Diyos, nalinis na ang puso, nilagyan na ng dakilang Diyos ng oil, ng Holy Spirit, doon lang yan nagkakaroon ng value. Doon lang yan nagkakaroon ng halaga sa harap ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo ba na ang taong walang Espiritu ni Kristo ng mahal na Diyos, patay sila sa harap ng mahal na Panginoon? Hindi sila, mga minamahal, wala silang halaga sa mahal na Panginoon. Amen?
Kaya huwag kang magtataka mga minamahal kung bakit ang daming napahamak, ang daming nangamatay, daan-daan libong nangamatay mga minamahal sa coronavirus. Wala silang proteksyon. Walang nag-iingat sa kanila. Hindi sila mahalaga sa Diyos. Bakit? Wala silang Holy Spirit, may mahal. Amen? Walang nag-protect sa kanila. Meron bang taga Jesus Miracle Crusade, may mahal, na namatay sa coronavirus? Wala. Amen? Meron may coronavirus, mga mahal, unbeliever, pagpasok sa atin, gumagaling. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Kaya, mga kaibigan, mga minamahal, nanonood ngayon, kahit anong kalagayan mo sa buhay, kahit mayaman ka, kilala ka sa lipunan, ikaw na ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, pero kung wala kang Holy Spirit, wala kang oil of the Holy Spirit, wala kang value, mga minamahal, wala kang halaga. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, kung hindi mo makilala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, mabuti pang hindi ka na isinilang sa mundo. Walang kwenta ang buhay. Tingnan niyo yung nagpatotoo kanina, mga minamahal. Akala niya walang Diyos na nagmamahal sa kanya. Araw-araw, mga minamahal, halos binubuli siya. Naglaslas na siya, mga minamahal, nagpapakawatay na. Akala niya, mga minamahal, wala nang kwenta ang buhay niya. Pero nung mapunta sa ating gawain, may mahal, umiiyak sa kagalakan. Mahalaga pala ako sa mahal na Panginoon. Mayroon palang Diyos na nagmamahal sa akin. Hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord. Ang oil po ng Holy Spirit, ang siya pong magpapataas ng value natin. Gusto mong maging mahalaga sa church? Gusto mong maging mahalaga sa ating dakilang Diyos? Yung bang ang kahalagaan mo sa ating dakilang Diyos, mga mahal? Halos ayaw kanyang pakagatin ng lamok sa pagmamahal niya sa'yo? Nasain mo yung kanyang Holy Spirit. May mahal, kahit may sakit ka, may karamdaman ka, may mahal, may kumikirot sa katawan mo, nasain mo yung... Kaya may mahal, kung meron ka namang Holy Spirit, at hindi mo pinagniningas yan, pinapatulog mo yan, mga minamahal. May oil ka nga, pero kapos. May oil ka nga, mga minamahal, pero kulang. Yes, dumadalo ka. Napupuspos ka ng Holy Spirit, mga minamahal. Pero, minsan hanggang dun lang. Gagawa ka na naman ng mali, mga minamahal. Hindi 100% ang paglilingkod mo sa ating dakilang Diyos. Meron pong ganun. Katulad lang po ng sa Matthew chapter 25, wala sa ating slide, mga mahal. Alam nyo na itong verse na ito, Matthew 25, verse 1 hanggang 13. The 10 virgins, mga mahal, nag-represent yan ng Christian. Mga kapatid, the church. Sa Matthew chapter 25, verse 8, mga mahal, yung 5 ron kulang ang oil. Ang sabi po ng Bible, foolish. May mahal. Pero ayoko nang sabihin dito, mga kapatid ko. Matthew 25:8, may mahal, kulang sila ng oil. Nung dumating ang ating dakilang Diyos, sinindihan nila, mga minamahal, yung kanilang ilawan. Aandap-andap na lang yung kanilang ilawan, may mahal. Mamamatay na yung ilawan nila. Bakit po, may mahal? Kulang. Meron silang oil, pero kulang. Kapos, mga minamahal ko. Tingnan niyo yung gasera. Sinong nakagamit ng gasera, may mahal? Yung kanyang mitya ay basahan. May gaas sa loob. May gaas sa loob, pero kapag ang mitya, mga minamahal, hindi na po nakatungtong dun sa gaas, ano mangyari? Mamatay yan. Amen? Aandap-andap yan, minamahal, hanggang sa mamatay. May oil, pero kulang. Mga minamahal, dito sa ating church, mga kapatid ko, kaya ang ating pagsamba ay 5 oras, 6 na oras, mga minamahal, sapagkat hindi tayo umaalis dito. Ayaw natin, may mahal, ayaw nating mangyari, ayaw nating tanggapin na taalis tayo dito sa sambahan na hindi po punong-puno ng oil ang ating mga puso. Kaya naman yung 5 oras sa pagsamba, mga minamahal, kulang pa yan. Amen?
Ang oil ay nagrepresent, mga mahal, ng maningas na paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Dapat, mga kapatid ko, kapag katapos mong mapuspos ng Holy Spirit, maingat ka na sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat isip natin, sa salita natin. Mag-ingat na tayo, mga minamahal ko, sa isip natin, sa lahat ng bagay, sa desisyon natin, mga minamahal. Mag-ingat ka na, mga minamahal ko, para tuloy-tuloy yung overflow ng Holy Spirit. Amen? At pag nakita ng devil, punong-puno ka, mga minamahal, ng oil of the Holy Spirit. Umiilag siya sa'yo. Iniilagan ka ng demonyo. Amen? Siyempre sa Lord, mga mahal. Kaya mga anak ng Diyos, ang pakaiwasan po natin, mga minamahal, yung magkaroon po ng rush ang ating spiritual. Kalawang. Huwag nating hayaan kalawangin, mga minamahal, yung ating spiritual. Dapat patuloy itong dinadaluyan ng oil of the Holy Spirit. Ayaw mo nang sumamba? Webcast na lang? Samantalang malaya na po tayo, mga minamahal, distancing lang? Ayaw mo nang magpuri sa dakilang Diyos natin? Ayaw mo nang mag-pray? Ayaw mo nang gawin yung dati mong ginagawa nung masigasig ka pa sa ating dakilang Diyos? It means, mga minamahal, kinakalawang na yung spiritual natin. So paano raw po mapupuno ng Holy Spirit yung ating mga puso? Nabanggit ko po sa inyo kanina, mga minamahal. Unang requirement ng dakilang Diyos, you are washed by the blood of Jesus Christ. Pangalawa, mga kapatid ko, kinakailangan maging magutom tayo, mauhaw tayo sa presensya ng mahal na Diyos. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba ang itsura ng gutom? Ano ba ang itsura, mga mahal, ng uhaw? Di ba pag nakakita ka ng pagkain, mga mahal, gutom ka? Halos tumulo yung laway eh. Amen po? Naglalaway ka na, lumulunok ka na nga eh, ng laway eh. Kasi, mga mahal, na-entice ka na eh. Gustong-gusto mo na eh. Kasi gutom ka na eh. Uhaw ka na, mga minamahal. Amen? Yun ang gusto ng ating dakilang Diyos. Mga mahal, kapag hindi ka nagutom sa mahal na Panginoon Diyos, wala kang oil. Once upon a time, mga minamahal, natanggap mo yung baptism of the Holy Spirit. Pero hindi mo pinagningas, mga mahal. Hindi mo pinractice, hindi mo pinagningas, mga mahal. Hindi mo pinuno. Wala pong sense yung salita mo kapag hindi puno ng Holy Spirit ang ating puso. Puro daing. Puro reklamo. Amen. Alam niyo ba, mga minamahal, yung ating mga pintuan may bisagra, hindi po ba? Nakikinig po ba kayo? Yung bisagra ng pintuan natin, kapag walang langis yan, kapag walang grasa yan, pag binuksan mo yan, parang may multo, ano po? Amen? Ganon ang mga anak ng Diyos na walang oil. Madaingin, mareklamo. Ang tinitingnan, mga minamahal, yung mali. Hindi tiningnan yung maganda. Amen? Mga minamahal, kapag ganyan ang attitude natin, mga minamahal, ibig sabihin, may kalawang na yung puso natin. May kalawang na yung spiritual natin. Siyempre sa Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, example po ng gutom sa spiritual, uhaw sa Diyos. Si King David, mga kapatid, sa 2 Samuel chapter 6 verse 14, sabi po rito, mga minamahal, at nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. Mga minamahal, sundan niyo po ako. At si David ay nabibigkasan ng isang epod na lino. Italon po natin sa 20. Nang maggagayoy, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan.
At si Michal na anak ni Saul ay lumabas na sinulubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng Israel, ng hari ng Israel, na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod. Na gaya ng naghuhubad, nakahiya-hiya ang isang walang kabuluhang tao. Ngunit sinabi ni David kay Michal, miyaong ginawa ko, Michal, ay sa harap ng Panginoon, na siyang pumili sa akin, na higit sa iyong ama at sa buong sambahayan niya. Upang ihalala ko na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel, kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa. Ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kaysa yaon. At ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin. Ngunit sa mga lingkod, sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita, ay pararangalan ako. Mga minamahal, tignan niyo si David. Gaano siya kauhaw, mga minamahal, gutom sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hari ng Israel. Siya'y nagsayaw, mga minamahal, na parang nasisiraan ng bait sa harap ng kanyang kaharian. Ilang libo mga minamahal na nasa kanyang harapan, pero nagsayaw siya, mga minamahal na nagsayaw. Minaliit siya ni Mika, mga minamahal. Minaliit siya ng kanyang asawa. Ang sabi ng kanyang asawa, hangal ka na, David. Nakakahiya ka. Sumayaw ka sa harap ng iyong kaharian. Anong sabi ni David, mga minamahal, sa 21? Ginawa ko ito. It was before the Lord who chose me. Sabi pa niya, I will be even more undignified than this, and will be humble in my own sight. At itong ginawa ko, sabi niya, mas higit pa rin itong gagawin ko, alang-alang sa aking Panginoon. Hallelujah. Magpapakahamak pa ako, alang-alang sa aking Panginoon. See? Isang pinagpipitagan, mga minamahal, iginagalang at sinusunod nilang hari ng Israel, mga minamahal. Nagmistulang batang maliit, mga minamahal, sa harap ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nung ako po ay umalis, mga minamahal, sa aking dating fellowship, World Missionary Church, mga minamahal, 1983, nung ako po'y nandito na, mga minamahal, hindi ako na-impress dun sa kanta ng choir. Hindi ako na-impress, mga mahal, dun po sa mga nagpapatotoo. Ako po ay nakatutok kung sino yung leader. Mga minamahal, sapagkat nung araw, mga kapatid ko, kapag ka pala ikaw ay nagbabasa na ng Bible, mga kapatid, ay talagang kapag wala kang, hindi ka guided ng Holy Spirit, may kayabangan na. Nung nakita ko ang ating beloved honorable pastor, may mahal, para siyang batang maliit. Nagpupuri sa mahal ng Panginoon, may mahal, sumasayaw, tumatalon. Isang orator, isang abogado, matalinong tao, may mahal. Pero nagpakababa sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nung makita ko, parang batang maliit, umiiyak sa mahal na Panginoon. Parang hatak-hatak niya, mga minamahal, yung pantalon ng kanyang ama. Na humihingi ng tulong, mga minamahal, Papa. Yun ang nakita ko, minamahal. Sabi ko, nakaka-bless. Minsan, mga minamahal, nagkamali ako ng isip. Isang dalo ko, Sunday, tinignan ko ulit ang beloved pastor. Sa tuwing dadalo po ako, mga kapatid, tumatanaw ako sa ating beloved honorable pastor. Kung ano yung ginagawa niya, minamahal. Very sensitive po ako, mga kapatid, sa bagay na. Dahil marami po akong kaibigang pastor nung araw. Ang huhusay mangaral, mga mahal. Detalyado. Pero iba ang nakita ko. Pagpropeta ng Diyos, mga minamahal, ang pinuntahan mo. Iba sa ine-expect mo. Amen. Isang Sunday, mga minamahal, nakita ko, beloved honorable pastor, tulog. Panahon ng gawain. Nagtaka ako, sabi ko, mali yata yung pinuntahan ko. Bakit antukin yung pastor dito? Sorry po sa word ko, mga mahal, sa propeta ng Diyos. Mali yata ito. Hindi na ako babalik dito.
tama-tama tumayo mga mahal nating beloved assistant pastor sa pulpito. At wala pong nagtatanong sa kanya. Hindi ako nagtatanong sa kanya kung bakit ganun. Tumayo pong bigla at siya po'y nagsalita, mga minamahal. Kung sino man sa inyo ang nakakapansin sa ating beloved honorable pastor na siya po'y nakakatulog sa ating gawain, yan po ay nang dahil sa hindi po siya natutulog magdamag. Ipinapanalangin po kayo isa-isa. Kasama po ang pag-aayuno. Doon ako nahiya sa sarili ko, mga mahal. Ito na ang hinahanap ko. Gusto ko yung leader ko sa spiritual, prayerful siya. Gusto ko, mga minamahal, masipag sa pag-aayuno, masipag, mga minamahal, sa pangangaral, at talagang dedicated, devoted, mga minamahal, sa pagkatawag sa Kanya ng mahal na Panginoon. Wala na akong ibang nakita, mga minamahal. Ito na. Amen. Gusto ko, mga minamahal, yung nangyari sa mga apostol nung araw, nung matanggap nila yung baptism of the Holy Spirit, mga minamahal, hindi na nila hinayaang mamatay yung Holy Spirit, mga minamahal, sa kanilang ministeryo. At habang tumatagal, mga minamahal, sa kanilang ministeryo, sa pangangaral, lalong lumalawak ang himala ng ating dakilang Diyos. Lalong dumadami, mga minamahal, yung mga nasasave na mga tao, mga minamahal, sa kanilang pangangaral. Ito na. Amen. Kaya kung sinabi ni King David, Mika, hindi lang ito ang itsurang ipapakita ko sa aking Diyos. Hinubad niya ang pagiging hari niya at siya'y nagsasayaw, mga minamahal ko, na parang nawawala sa sarili. Ang sabi niya, Mika, higit pa rito ang gagawin ko. Kahit maging kahiya-hiya ako sa harap ng aking kaharian, yan ay para sa mahal na Panginoon ko. Amen? Kaya pagpunta natin sa sambahan ng mahal na Panginoon, nararamdaman mo na yung kanyang presensya. Pinipigilan mo pa rin. Ayaw mo pa rin umiyak. Lumalaglag na yung luha natin, ayaw mo pa rin umiyak. Bakit? Kasi yung pulbo ko mabubura. Amen? Kasi baka kita rito, nakakahiya ko. Pangit ako pag wala akong makeup eh. Alam niyo, nakakahadlang sa pagdaman ng presensya ng mahal na Diyos? Formality. Amen? Mga minamahal, kahit sabihin pa nilang pangit ka. Ako, pag umiyak ako sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, baka matakot ka sa akin. Nakakatakot talaga yung mukha ko pag umiiyak ako. Pero gagawin ko yun, higit pa ron, alang-alang sa mahal na Panginoon ko. Amen! Punuin lang niya ako ng Holy Spirit. Punuin lang niya ako ng oil of the Holy Spirit, mga minamahal. Kahit, mga minamahal, pagtawanan ako ng mundo. Importante, may value ako sa Kanya. Mahalaga ako sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo, kapag hindi ka filled ng Holy Spirit, malungkot ka. Tama po ba ako? Kapag hindi ka na-refill ng Holy Spirit, kapag dumalo ka lang, mga mahal, kumanta ka lang, pero hindi mo tinagpo ang presensya ng Diyos, malungkot ka. Amen? Matamlay ka. Tuyong-tuyo ka. At higit sa lahat, wala kang value. Papayag ba tayo nun? Taga Jesus Miracle Crusade ka? Wala kang value? Amen? Yung engine, yung makina, may mahal, na kulang sa oil, kumakatok na, blow-by na. Pag pinaandar mo, mahal, wala na, may mahal. Sira na. Anong gagawin? Hindi na po. I-junk na eh. Itatabi na lang sa bodega or i-junk. Lalaban na lang sila, mga mahal, kahit mababa ang presyo, ibenta na lang. Itatabi na lang. Nakikinig po ba kayo? Yung engine, mga minamahal, na wala ng oil at yan po ay sira na, itatabi na lang yan. So papayag ka ba, taga Jesus Miracle Crusade ka, na nasa tabi ka na lang ng church?
Nasa sulok ka na lang ng church, wala ka ng value. Bakit? May mahal, hindi ka nagsikap. Hindi natin mga minamahal sinikap punuin ng oil of the Holy Spirit ang ating mga puso. Tuloy malungkot ka mga minamahal. Ang balik niyan sa sarili mo rin. Kaya mali mga minamahal yung sinasabing, hindi na ako dadalo, tinisod mo ako. Mga minamahal, mali yun. May katisuran talaga eh. Sa Bible, may katisuran talaga nilagay ng mahal na Diyos eh. Para alamin ng mahal na Panginoon, saan ka nakatingin? Kahinaan ba ng kapwa o sa kaligtasan mo? Amen? Dito may mahal. 37 years maglilingkod sa mahal na Panginoon, di ba lingkod? Maraming nakitang katisuran eh. Kung ako'y nagpatisod, may mahal, wala na ako dito. Pero, ang aking katwiran, hindi naman sila ang tumawag sa akin eh. Diyos ang tumawag sa akin. Hindi sila ang magdala sa akin sa langit, ang Diyos eh. Amen? Kaya nga meron sa Bible, looking unto Jesus. He's the author and finisher of our faith. Kaya may faith ka ngayon, may mahal, dahil bigay ng Diyos yan. Siya rin ang kukuha niyan pagdating ng araw. Hindi ibinigay ang faith mo nung katabi mo. Eh bakit mawawala ka sa Diyos dahil lang sa Kanya? Amen po? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. So gusto mo, mga minamahal, tumaas yung value mo? Mga minamahal? Ganda ng story. Nang hiram, mga minamahal, yung widow ng mga empty vessels sa mga kapitbahay, mga minamahal, yung mga empty vessels, wala na pong gamit yun. Basura na lang yun. Mga minamahal, nakatabi na lang yun sa mga kapitbahay nila. Kaya hindi pinagkait eh, nung hiniram ng widow eh. Pero nung hiniram niya, mga minamahal, ang mensahe ron, mga kapatid ko, dun sa senaryo na yun, yung empty vessel na yun, mga minamahal, nung nilagay sa bahay niya, at binuhos yung oil, mga minamahal, nung napuno, nagkaroon ng value, naging mahal. Yun, mga minamahal ko, ang nagbayad ng utang niya. Yung mga oil na yun. Hindi siya nag-iwan ng utang. Amen po. Lahat ng may utang magsabing, praise the Lord. Mahirap yung may utang, ano po? Amen. Pero may nagtatanong yung mahal negosyante, paano yan, Brad? Kailangan mangutang ako sa bangko kasi paikutin ko sa negosyo ko. Okay po yan, mga minamahal. Kasi hindi naman kayo pautangin ng bangko kung hindi kayo trusted. Pautak ang bangko. Amen? Ngayon, sabi ng ating beloved honorable pastor, pag may nangungutang sa yung 5,000, kapatiran, mga minamahal. At nakita mo, wala siyang trabaho. Mga minamahal. Pag nangutang yan, sabi ng beloved pastor, bigyan mo na lang ng 500. Huwag niya nang bayaran. Kasi pag pinautang mo, hindi nakabayad, may mahal, nako, pareho kayong hindi nadadalo, may impyerno na. Maepekto ng kaligtasan. Matalino talaga ang beloved pastor natin. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. So, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Kaya, makita mo, mga minamahal, bago ako umawit, ang Kristiyanong wala ng oil, ang kanyang spiritual, itinatabi na lang ng Diyos yan. Tinatabi na lang ng mahal na Panginoon. Wala nang gamit yan. Gusto ba ninyo yun? Amen? Minsan mga minamahal, may mga kabataan, mga kapatid ko na kahit nangungusap na ang mahal na Panginoon sa kanila, gamitin kita anak. Umawit ka sa akin. Umangaral ka sa akin. Mag-share ka para sa akin. Ayaw pa nila. Mga minamahal, tumatanggi pa sila. Sino ba tayo para tawagin ang mahal na Panginoon? Gamitin niya mga minamahal. Amen? Wala tayong halaga. Wala tayong value actually. Wala tayong value. Amen po.
Kaya mga minamahal, yung Kristiyanong sinasabi ko sa inyo, yung Kristiyanong hindi man niya nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon ni minsan, hindi man siya umiyak sa mahal na Panginoon, hindi man siya mga minamahal marubrub na nanalangin sa mahal na Panginoon, hindi man niya ninasang madama ang presensya ng mahal na Panginoon, yung mga ganyan itinatabi na lang ng Diyos yan. Nakadabi na lang mga minamahal dahil hindi maggamit ng ating mahal na Panginoon yan. So hindi tayo dapat pumayag sa ganun. Amen. Basahin niyo may mahal pabalik-balik yung Acts chapter 2. May mahal Acts chapter 2. Pagdating sa chapter 3 and chapter 4, mga minamahal, yung mga apostle, mga kapatid ko, dati walang value yung mga yan. So yun, si Pedro, lako, mangingisda lang yan. Ni grade 1, hindi niya inabot eh. No read, no write yan eh. Siguro ganon. Si Peter, si John, Bartolome, walang pinag-aralan yan eh. Wala silang kwenta, mainmahan, sa harap ng tao. Pero, nung kanilang tanggapin ang Holy Spirit, Acts chapter 2, napuno sila mga inmahal ng oil of the Holy Spirit. Mainmahal. Namangha ang mga tao. Mainmahal. Grabe, sino mga tao to? Amen. Saan galing tong mga tao to? Ang gagaling manalita. Nakakabatubalani yung kanilang salita. Katunayan, mga inmahal, 3,000 souls, isang krusada lang. 3,000 ang nasave mga inmahal, isang krusada lang. Very powerful na po yung kanilang salita. Dati-rati, hindi sila pinapansin. Dati-rati, mga inmahal, wala silang kwenta sa lipunan. They were unlearned, sabi ng Bible. Pero nung pumasok yung Holy Spirit, mga inmahal, sabi ng Bible, mga minamahal ko, nung mangaral sila ng Ebanghelyo, binaligtad nila ang sanlibutan. Dahil sa kanilang pangangaral, mga minamahal, buong sanlibutan ang inabot ng Ebanghelyo. Maraming nagbago, maraming pinagpala, mga minamahal. Hindi maitayo ang Jesus Miracle Crusade kapag walang 12 apostol, mga minamahal, na kinasyahan ng kapangyarihan ng langis ng Holy Spirit, mga minamahal. Amen. Wala tayo dito, mga minamahal. At higit sa lahat, mga kapatid ko, naghalal ang dakilang Diyos ng kanyang propeta sa ating bansa para pangalagaan ang Church of the Living God. Jesus Miracle Crusade. Amen! Palakpakan natin ang malakas ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Kapag punong-puno ka ng Holy Spirit, mga kapatid, punong-puno ka ng oil. Totoo ito, mga minamahal, kapag punong-puno ka ng oil ang Holy Spirit. Sino man ang kausap mo, mga minamahal, hindi yan manghihina. Lalakas yan. Pag puno ka ng Holy Spirit, may mahal, kung sino man ang kausapin mo, lumalakas yan sa spiritual. Nare-revive yan. Amen? Tama? Punong-puno siya ng patotoo. Punong-puno siya, mga minamahal, ng mga milagro ng dakilang Diyos. Lahat ng lalabas sa bibig niya, minamahal, puro kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Kaya pag narinig mo yan, mga minamahal, namamangha ka. Pag narinig mo siya, mga kapatid ko, talagang nagugulat ka. Pag naghiwalay kayo, malakas ka na sa spiritual. Yan ang punong-puno ng oil of the Holy Spirit. Amen? Kaya huwag kang magsasama sa mga taong puro kalawang lang ang laman ng sinasabi. Amen po? Pag sinabi niya, halika nga brother, testimony portion pa naman, halika dito, mag-usap tayo. Sino bang pwede nating itapik dito? Gossip. Pag nakita mo yan, may mahal, lumayo ka na. Naku, puro kalawang, maging mahal ang labi niya. Puro kalawang ang sinasabi niyan, may mahal. Makikita mo yung punong-puno ng oil ng Holy Spirit. Yung labi niya, mga minamahal ko, puro hallelujah, praise the Lord. Puro pagpapalakas, mga minamahal, sa kaluluwa natin. Hindi tayo manghina, mga minamahal. Actually, kapag nanghina ka na, hahanapin mo siya. Nasaan yung brother na yun? Nasaan yung preacher na yun? Nasaan yung sister na yun? Tuwing kausap ko siya, nabibless ako. Tuwing kausap ko siya, lumalakas ako. Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap. Bakit? Yung time na yan, nanghihina ka. Mga minamahal. Hinahanap mo tuloy, mga kapatid, yung mga masisikasig na mananampalataya. Amen? Kaya kahit mga taga-ibang fellowship, mga minamahal, pag napunta rito, mga kapatid ko, hindi na sila bumabalik doon Amen! Sinabi ko sa mga kapatid natin, tandaan po ninyo, kahit na pagalitan kayo ng inyong pastor dati, tandaan nyo to, i-mindset nyo to, hindi kayo pag-aari ng pastor nyo.
Pag-aari kayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag nakita ng ating dakilang Diyos na hindi ka nabubusog dyan, nakita ng mahal na Panginoon, hindi ka mararapture dyan, aalisin ka niya dyan. Dadalhin ka sa church na kung saan irarapture ng dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! Say, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya magpatuloy kayo, mga mahal. Be strong. Magpatuloy kayo, mga mahal. Langit ang ating target, mga mahal. Malapit na. Amen. Tumayo po tayong lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pasensya na kayo, mga mahal. Mahaba yung ating preaching. Hallelujah. Praise God. Sapagkat hanggang ngayon, mga mahal, hanggang ngayon, naramdaman ko yung presensya ng ating mahal na Panginoon sa ating topic. Mga mahal, hallelujah. Awitin natin, mga kapatid ko. Who am I? Lord, sino ako? Who am I, Lord? Sino po ako para piliin mo, mahal na Panginoon? Amen. Sige, purihin ang mahal na Panginoon. Singers, awitin natin ang awiting ito. Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart. Who am I that the bright and morning star which is the light away from the ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a paper in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice will come to sing, will come through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am the flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a paper in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Minsan ka po. I'm yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice of God will sing, will come through the rain and calm the storm in me?
you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am now and quickly praying, if today but tomorrow, a wave tossing the ocean, a paper winds the wind till you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. Yes, Lord, I am yours. Simulan natin muli. Uy, mahal. Nararamdaman ko ang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. We're good to know my name. We're good to feel my life. Who am I? The bright and morning star, which is the light away from my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am now and quickly fading, here today and gone tomorrow. A wind tossing the ocean, a paper in the wind till you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I? But the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that come to sing will call to the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am now and quickly fading, in the day God tomorrow, to wait just in the ocean, the paper in the wind till you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. And because of what I'm yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that come to sing will call to the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of
Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap awitin ang awiting ito. Lalo't habang inaawit mo, mga mahal na alala mo, dati wala kang value sa Diyos. Dati nasa banig ka ng karamdaman. Dati punong-puno ka ng problema. Wala kang malalapitan. Mga minamahal, naroon ang depression. Magpapatiwakal ka na lang. Wala kang value. Kahit sa mga kapitbahay mo, wala kang value. Kahit sa mga kaopisina mo, wala kang value. Hindi ka pinapansin. Iniitsapwera ka, mga mahal. Pero ngayon, higit mo na sila. May Kristo ka na sa puso. Kailangan ka nila ngayon. Ngayon ka nila kailangan. Yung dating tinataboy, dating binabaliwala, ngayon hahanap-hanapin ka nila. Bakit? May mahal, puro luwalhati sa dakilang Diyos ang lumalabas sa bibig mo. Punong-puno ka na ng langis ng Holy Spirit. Mga minamahal, dakila ang Diyos. Kaysa awitin natin, Lord, who am I? Lord, sino ako para gawin mong vessel to honor? Sino ako para gawin mong sisidlan para sa iyong kaluwalhatian? Hallelujah, Lord. Dakila ka ang Diyos. Chorus po ng awiting ito, may mahal. Chorus, may mahal, awitin natin. Double time singers. Naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Chorus, mga minamahal. I am a flower quickly fading. Here today and gone tomorrow. The wind tosses the ocean. The paper with the wind still here. Hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And you told me who I am. I'm yours. I'm yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, yes, Lord, but because of who you are. I am a flower quickly fading. Here today and gone tomorrow. The wave tossed in the ocean, and we will bring the wind still here. Hear me when I'm calling. Lord, you catch me when and it's only who I am. I'm yours. Yes, palakpakan natin ang mahal na Panginoon natin. Mga minamahal, malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. May mahal, God bless you po mga kapatid. Sa ating baguhan, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mga kapatid, hallelujah, taas natin ang ating mga kamay. Mga minamahal, gusto niyong magkaroon ng value sa harap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa harap ng mga tao. Mga kapatid, paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga labi. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoong Hesus, isa akong taong makasalanan. Mahal na Panginoon, ngunit ako'y lumalapit sa iyo
Humihingi po ako ng tawad. Patawarin mo ako, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, pinagsisihan ko po ang lahat kong mga nagawang kalikuan. Sa pangalan ni Jesus, maglilingkod po ako sa iyo. Mahal na pinibibigay kong buhay ko sa iyo. Iligtas mo po kami, O Diyos. Ganun din ang aking mga loved ones. Sa pangalan ni Jesus, dalangin kong lahat ng ito. Amen. Mga minamahal kaming manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa panalangin ng beloved Honorable Pastor Walt Estrada Almeida, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming magiging kapatid sa iyo, mga Panginoon, tumanggap sa dakilat marilag na pangalan. Dakilang Diyos, hallelujah, Lord, gagawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, O Diyos. Mahal na Panginoon, ganoon din ang kanilang mga loved ones, O God. Lord, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, ating mga baguhan, mga kapatid. Tayo po'y dumako sa ating pong pananalangin sa ating mga pangangailangan. Mga minamahalitas na lang natin ang ating mga kamay. Praise God, hallelujah. Opo, mapagpala naming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Mahal na Panginoon sa mga sandaling ito, Diyos, sa revival, pinagkalumos sa amin. Mahal na Panginoon, O Diyos, sa iyong masaganang pagkilos sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan, sa mga sandaling ito, Diyos, hallelujah. Ano man po ang pangailangan ng mga anak, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, Lord God. Amang banal, ipagkalumos sa ibalang kapamaraanan, dinggin po ninyong kalamang dalangin. In the name of Jesus, I pray, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. May mahal sawayin natin. Hallelujah. Demonyo ng karamdaman. Cancer, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Cancer, asthma, TB, diabetes, psoriasis, cast out in Jesus' name. Goiter, arthritis, cast out in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Problems be solved. Vices be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Demonyo ng pagmumura, pagsinungaling, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Demonyo ng kahirapan, demonyo ng karukhaan, kawalan ng buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out from in Jesus' name. Palalamig, palulupaypay, lumaya ka sa akin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po tumalon, mga minamahal. At tayo magtaas ng kamay. Tatalon po tayo 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sigaw po. Mga kapatid mula sa puso. Hallelujah. Praise the Lord, minamahal. Powerful po yan, mga kapatid ko. Praise God. 3 times po, minamahal. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po idadako sa ating announcement, may mahal, at ating beloved brother Jose Revilla, co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Nalugod man sa salita ng ating pong pinakamamahal Pinoon, ating pong napakinggan sa habang ito, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na tayo po muna ikukuha na ating special offering bago po tayo sa ating pong mga announcement. Ating pong special offering, mga minamahal, ay para po ito sa ating pinapatayong bahay-sambahan, mga minamahal, karagdagang gastusin, mga minamahal. At patuloy po yung ating church construction, mga minamahal, para sa ating pananalangin, mga minamahal. Narito po ang aking kapamanggawa, ating pong beloved brother, Dodong Lorisco. Praise the Lord. Amen. Praise God. Puro natin malapang tayo po mga manalangin sa ating special offering, mga minamahal. O po dakila magpahalam ang banal na Diyos, magkapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, mahal na Pinoon. Kami tao sa puso, nagpupuri pa. Salamat, mahal na Pinoon, sa oras na ito, mahal na Pinoon. Na kung saan, mahal na Pinoon, basan mo, mahal na Pinoon, ang special offering, mahal na Pinoon, para sa iyong managawain, mahal na Pinoon, pagkaloob ng aming mga kapatiran, mahal na Pinoon. Pagpalain mo kami, mahal na Pinoon, at ibalik mo, mahal na Pinoon, ang higit pagkinasahan pagpapala, mahal na Pinoon, sa panguna panalangin na aming ginagalang ng mahal na Pastor, sa pangalan ni Jesus, himing amen. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko'y alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos, ang pag
kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Praise the Lord. God bless po. Yung pagkano para sa gawain natin pinakamamahal na Pinoon. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa ating mga announcement at po gawain sa daong ito mga minamahal ko. Sa ating dito po sa Barangay Sagin, araw po ng Merkules. Ating midweek service mga minamahal tayo pinag-umpisa ng alas 2 po ng hapon mga minamahal. Ito po natatapos ng alas 6 po ng gabi. Praise the Lord. At sa darating po na overnight prayer tayo pinag-umpisa ng alas 8 po, mami naman ko, ng gabi. Ito patatapos ng alas 3 po ng Sabado ng madaling araw, mami naman. Puri po ating dakilang Diyos. At araw po ng linggo, ating Sunday service, mami naman, tayo pinag-umpisa ng alas 9 ng umaga. At ito po natatapos ng ganito pong oras, mami naman. Praise the Lord. At after po na ating pananagawain, mayroon po tayong counseling, mami naman. Kayo lamang po ay lumapit sa ating ordained preacher o kaya sa ating pong preacher area, mami naman, o kaya po sa ating pong beloved sister information, mami na mahal. At mayroon din po tayong lihans para po sa ating mga kapatiran, mami na mahal. Kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo po ay may lihans na ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At mayroon din po tayong bautismo para po sa ating pong mga baguhan, mami na mahal. Huwag po kayong uwi na hindi po kayo mabautismuhan, mami na mahal, upang ang pagpapala ng Diyos ay sumain niyo po. Praise the Lord. At wala na pong daragdag na mga announcement, mami na mahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na. Tayo po ay dadako na sa ating pagtatapos. At narito po ating aking kapamagawa, ating pong beloved brother Pakito Otohot para sa ating closing prayer, mami na mahal. Tayong lahat ay tumayo at magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Grace, beloved Pastor. Mga mel tayo magkaisang malangin sa puso dakilang Diyos. Mapagpalang Ama. Sa pangalan na ating pinakamamis mga Pinoon. Maraming salamat sa pagtatapos. Sa iyong banal na gawain. Salamat din sa pagkilos. Sa mga tamis. Banal na presensya mga Pinoon. Maraming salamat sa pagpungawitin. Sa mga buhay na patuloy na aming napinggan. Sa pagpaliwanag sa pagbibigay. Ito yung ginagamit sa buong gawain mo. Mahal pilit sa lahat. Sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan at dalangin po namin mga Pinoon. Kumpit sa kabiri, pagkalapon na sa aming mahal na pastor at sa aming pansamantabang pag-iwalay. Dahil mo kami sa aming kanyang tahanan, pinapatligtas at pagpalain mo kaming lahat, mahal Pinoon. At ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi sa ating pong kanya-kanyang tahanan. Lalong-lalo na po mga minamahal, yung ating po mga minamahal kapatiran na tatawid po sa highway. Mag-ingat po tayo lahat. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you